Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman napahiya nga itong si Kuting ng Norte na ito sa matinding ebidensya nga na kinuha ni Madam Maharlika sa ibang bansa laban nga kay Kuting ng Norte. Dito nga natin mapapatunayan na talagang hindi na nga papakawalan itong si Kuting ng Norte na ito hanggat hindi nga napaparusahan ng tamang batas dahil sa ngayon ay siya ang pinakakapangyarihan at talagang hawak niya nga ang batas dahil nababayaran niya ang mga prinsipyo ng mga ibang judges sa bansang Pilipinas. Tila ito nga ang nakakalungkot na katotohanan na nangyayari sa bansa natin ngayon dahil talagang pinaglalaruan nila ang batas dahil lamang nasa kapangyarihan sila. Kaya naman ang matinding ebidensya laban nga ni Madam Maharlika ay talagang hindi nga nakayana ni Kuting ng Norte. Dito nga natin makikita na talagang si Madam Maharlika ay handang-handa niya ngang itaya ang kanyang buhay para lamang isiwalat ang katotohanan na kahit pinagbabantaan na ang kanyang buhay at talagang binibili ang kanyang prinsipyo ay hindi pa rin ito nagpapatinag sa mga salapi na inaalok sa kanya. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Rally, ano na lang, kung hindi nakapag-participate, hindi nasa malayong lugar, at wala ring matinong sasabihin o panggagalingan na pag-divide ng mga taga-suporta ni Tatay Digong, itikom na lang ho ninyo ang inyong mga bunganga. Ito, pakinggan ho natin to kung paano sinoplak ng mga taga-kalokohan itong si Antonio Trillanes. Game! Naku, matindi tong si Madam, oh. Dito rin! Ayun, oh. Pambihira, oh. Maangas yan eh. Merong maangas yan yung kasama ni Trillanes. Tingnan nyo. Yung nakasalamin. Ay, hindi yan. Yung katabi nung nakasalamin, maangas yan. Oh. Nakakulong na. Ang angas-angas, no? Sir, umiikot lang ho yung mundo. Baka pagka sa yabang nyo na yan, di ba? Naka-blue pa naman tayo. Naku, Trillanes pala blue. Mali pala tong ano natin dito sa video na to. Hindi yan blue. Ano yan? Green yan. Color. Yabang, oh. Ang angas, no? Umiikot lang ho ang mundo. Kung makapagsalita naman ho kayo, parang panalo na yung katabi nyo. Tignan nyo naman yan, napakalaki yung sampal sa pagmumukha nyo yan. Ibinabandera nyo sa karsada si Antonio Trillanes, ang isinisigaw nila Duterte. Isipin nyo na lang ho yan mga kababayan. Di ba? Ganyan ho katindi ang kamandag nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nangangampanya itong si Trillanes, hindi naman tumatakbo ng mayor sa Caloocan itong si Tatay Digong, pero isinisigaw ng mga taga-Caloocan ang pangalan nitong si Tatay Digong. Para lang mabuisit nila itong si Antonio Trillanes. Ito namang maangas na to. Ito. Akala mo naman panalo na katabi niya. Akala mo naman sure win na si Trillanes. Sa huling, Brad ha, huwag ka masyadong maangas. Sa huling kita ko, sa huling check ko, kulelat kang si Trillanes. Sa kalaban niya si Malapitan, ha? Kasi yung si Trillanes, di naman malalapitan yan. Para sa mga taga-Caloocan, alam ko ho, kahit hindi ko ho ikampanya na wag iboto ang Trillanes na yan, alam ho natin na hindi nyo iboboto yan. Dito lang ho ipagpapakita na talagang ang mga taga-suporta, kahit saan ho tayo magpuntang dako ng mundo, talagang ang mga taga-suporta ni Tatay Digong, talagang mai-issue kahit kaharap pa ho nila, ang aso na si Trillanes. Naku po talagang hindi ho sila natitinag. Tuloy. Angas, no? Ano sabi niya, pagdating no, nakagarapon na yun, wag ko kayong ganyan magsalita. Sino ba to? Kilala nyo ba tong ogag na to? Sino ba to? Sino ba yung nagsasalita? Pagbalik ko daw niya, nakagarapon na. Ano? Ang nakagarapon? Markahan nyo yung pagmumukha na yan, ha? Markahan nyo yung pagmumukha ng mama na yan. Pagka nakauwi na dito si Tatay Digong, lahat ng pagmumukha na yan, iaano natin yan. Hoy, may Trillanes! Ayan o, yan. Sino ho yan? Paki-comment naman ho sa baba ng pangalan, ha?
ng mga content pa ho natin dito sa PH Update, ha? Ito si Trililing sa mga taga-Caloocan. Ano hong pangalan nitong mama na to? Nako. Loud and clear yung sinabi mo kay Tatay Digong. Hindi ko alam kung ulitin ho natin yung video, ha? Pambihira ka, pagka uwi nun, na. Sige. I-comment nyo ho pangalan, ha? Hanapin natin. Tingnan ho natin mga pinagagawa sa buhay nitong mama na to. Hindi ho tayo nakikialam sa local politics, pero pagka si Tatay Digong, kinanti mo na, ibang usapan na ho yan. Angas mo, ha? Angas mo, ha? Mami, sabi na, Duterte! 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 Wala. O pakinggan ho natin ulit, sasabihin ng unggoy na yun. O pakinggan ho, ha? Pakinggan. Manginig. Lakasan natin, lakasan. Oh. Anong pangalan nitong maangas na to? Malinaw yung sinabi niya, pag uwi nun, nakagarapon na yon. Tingnan natin. Ayan, yan. Yan, ito, alam naman natin si Trililing, ganun din sinabi niya. Ba't pag ang tindi ng galit nyo dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ito naman si Trillanes, mag-move on ka na. Kung hindi ka ginawang Vice President nitong si Tatay Digong noong 2016, ako, yung mga mag-asawa nga nag-move on eh. Ikaw pa kaya, crush mo ba talaga si Tatay Digong? Ha? Hanggang ngayon pa naman. Daig mo pa yung mga daig mo pa yung teenager na in love, tapos iniwan ng boyfriend, anak ng tokwa. Napaka-bitter nyo. Etong mama na to, paki-comment ng pangalan, anong pangalan nitong mama na to, ha? Tignan natin, silipin natin kung anong pinagkakaabalahan na sa buhay nitong anong pangalan to? Ito ba si Malonzo? Check nga ho natin. Malonzo. Ito. Trililing. Ay. Tilanes. Ito ba si Ay, hindi ho yan si Malonzo. Si Malonzo yung bata eh. Bata si Malonzo bata. Wiwel de Leon. Wiwel de Leon ba ho ba pangalan nitong mama na to? Wiwel de Leon ho ba to? Itong nakakatabi ni Trililing na to. Comment nyo na lang ho sa baba, di ho tayo sigurado. Ito na nga ho mga kababayan. Ito ang ating main event dito sa video na to. Tapos punta ho tayo mamaya sa third floor. Maganda ho yung naging paksa nila sa pinakahuli nilang video. Gagawan ho natin na reaction video. Ito muna tayo dito kay Ma'am Sasa. Lagay ko lang dito itong ni Ma'am Sasa, itong post niya kaugnay sa sa asylum, ha? Para sa mga pumipigil sa asylum, ha? Nitong si Spock Sari. Game. Nandito rin si Attorney Harry Roque. Actually, kanina, I was able to secure him next to me before we went live para makausap niyo sa Karina. Ito, katabi ko siya, sandali. And I'll have to give my earphones to him. Para magkalinigan kayo. Hello. Yes. Hello. Yeah, Hi, Attorney Harry. Take care. Hi, Hi. kamusta? Hi, kumusta po? Go ahead. Okay, na-miss ka naman namin po. na. Matagal Yes. ka na namin hinahanap, Attorney Harry. Si Corina po nawala ito. ako. Hi, Corina. Medyo inatupag ko muna yung asylum application gaya ng gusto mangyari ni VP Sara. And it was in a place 3 hours away from the Hague. No? I see. And ang buong akala ko, it will take only a short period of time. Mahigit 1 linggo pala yung proseso. Opo. Kasama rin po natin si Pinky Webb, Attorney Hi, Roque. Pinky. Hello. Attorney, Yes, hi. yes, I yes. just want to get an update doon po sa inyong application for asylum. What can you tell us, sir? Well, it's been formally received at under international law, yung receipt ng application na yon makes it impossible for me to be deported back to the Philippines kahit anong dahilan until matapos yung aking application. No? And in-estimate. Nako, matindi ho yan. Di na ho pala pwedeng pabalikin. Etong si dating presidential spokesperson Harry Roque. At ito, matindi dito mga kababayan, meron hong post itong si Ma'am Sas Rugando Sasot kaugnay dyan sa
asylum application nitong si dating presidential spokesperson Harry Roque dyan sa Netherlands. Kasi hindi na ho siguro lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan, umalingaw-ngaw yung bali-balita na merong gustong humarang dyan sa asylum nitong si dating presidential spokesary. Ito, sa mga gusto pong harangan asylum ni Harry Roque sa Netherlands, you send your own authentication of the Polboronic video, yari tayo dyan, to counter the authentication of a US-based AI forensic company. Palakpakan ho natin. Matindi ho ito. Madami-dami na ho yung mga kalaban ng administrasyon na to na sinusubukan ho nilang pauwiin sa ating bansa na kung saan nag-apply ng asylum sa iba't ibang dako ng daigdig. Itong si Spoksari, kung sakaling tanggapin ang kanyang political asylum at ang pagbabasihan o gagamiting mga ebidensya na kung saan talagang ang pagpapauwi sa kanya para pahirapan siya, ikulong siya sa mga walang basehang mga aligasyon sa kanya ng mga aso ng administrasyon at ang gagamiting basihan doon sa ano na yon, doon sa kanyang asylum yung Polboronic video na kung saan na-authenticate ng US-based AI forensic company, kailangan na ho na naman siguro magpulburon ng mga bangag dyan sa Malacanang. Lalo lang hong nakakaladkad sa kahihiyan itong mga ano na to, itong mga walang yang itong mga walang yang tao na to, lalong-lalo na yung mga nasa Malacanang. Yung mga congressman, nako, yari kayo dito. Ano bang mangyayari doon sa mga napag-usapan dyan sa House of Representatives kung sakaling aprobahan, bigyan ng political asylum itong si dating presidential spokesperson Harry Roque dyan sa Netherlands? Ibig sabihin ho ba, pwede nating sabihin, ito totoo naman, talagang yung mga napag-usapan dyan, talagang medyo sketchy ka nga. Kita nyo naman ho mga kababayan kung paano pinaikot-ikot, kung paano gipitin ng mga taga-Quadcom yung mga konektado kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, na naimbestigahan dyan sa Quadcom. Ikinonekta sa Pogo, kesyo ganito, kesyo ganyan. Ikaw, Harry Roque, mas alam pa ho nila doon sa mga kumbaga, mga dokumento na ilinatag nitong si Spoksari na talagang wala siyang kinalaman dyan. Ngayon, kung ang kanyang asylum aaprubahan, ibig sabihin ho ba nito, yung mga ginawa nila dyan sa Quadcom, pagpapatunay na talagang panggigipit lamang sa mga kalaban sa politika ng administrasyon. Naku, tuloy ho natin ito mga kababayan. Ito na ngayon na ang application will last from 1.5 years minimum. So during this 1.5 years period, I have the right to non-refoulement na tinatawag, which will prohibit the Dutch government from deporting me back to the Philippines. So sigurado na po yun, Attorney Harry Roque. Kahit ho anong mangyari, sabihin po natin magkaroon ng local court that will issue an arrest warrant sakaling pong mahanap o makakita ng probable cause ang prosecution dito po sa reklamong qualified human trafficking, ay hindi ho kayo pwedeng iuwi dito sa Pilipinas. Yes, yun po ang ibig sabihin ng reforma. Dahil in fact, ang aking grounds na sinabi ay yung unjust prosecution na nangyayari sa Pilipinas. Yeah, political persecution. Attorney Roque, I'm sure you've heard, no, that meron din po na Dutch Filipino that also had a signature campaign para po harangin itong inyong application for asylum. Your reaction to that, Attorney? Nako, Hindi po subject sa public voting yung decision if I'm being granted asylum. Kailangan po prueba sa political persecution at dahil ang aking patihan ay unjust. ito tingnan nyo na lang ho mga kababayan. Ganito ho kabayas yung mga malalaking mainstream media sa ating bansa. Ang tagal na ho dyan. Ang tagal na ho dyan. Nitong si Maris Umali, nitong si Gretchen Ho. Ngayon lang ho, nagkaroon ng panayam dito kay Spoksari kaugnay dyan sa asylum application niya na yan. At ang nag-cover pa ho, itong si Ma'am Karen Jimeno, kung di ho tayo nagkakamali, yung kanina yung nagsasalita, si Atty. Karen, no?
Billionaire News Channel pa ho ang nagkaroon ng pagkakataon para interviewin. Nakikita naman ho natin kakasalamuha yung mga nasa mainstream media dyan. ABS, News 5, GMA. Ang tagal ho nilang nakikita dyan si Spoksari pero hindi ho natin nakita na in-interview siya ng ganito. Dahil pagka yan talaga pinagsalita mo sa harap ng camera, talagang makakapagsabi at makakapagsabi yan na kung saan ikagagalit ng mga nakaupo sa Malacanang. Baka pingutin, baka kurutin sa singit itong mga reporter na to pagka in-interview nila yung si Harry. Bakit in-interview yan? Lalo na pagka live, no? Yung tipong walang magagawa yung mga kausap nitong si Maris Umali, di ba? Tuloy. Prosecution, ang mga ibigay po dyan, one of the present platform, at kung ano man ang qualified applicant. Dahil naninitingan ako, na miski ang mga non-lawyers, please, doon sa complaint affidavit ng PAO na wala ko na lang evidence for either applicant or conspiracy. Attorney, nagkaroon na ho ba kayo ng pagkakataon makita si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Wala pa po. At yan po inaayos. So ngayon po, parang nagkaroon ng meron po nangyayari na even the family is not able to go and interview. Pero I think this is temporary. So far, si Vice President Sara Duterte was able to visit the former president. Would you know if Kitty and si Honey Letpo ay nakapasok na rin po doon sa detention center at na mabisita si dating Pangulong Duterte? Sa totoo lang hindi ko maatas kasi I guess from yung pangalan mo pero na pinunta ko is nakalimutan ko na yung pangalan, but I just came back yesterday from the application center. So wala pa akong plastic. But ang alam ko, yung mga nakasil na mga scheduled visits kasi meron na kinaayos daw yung port registrar. I see. So, attorney, ganun kalayo yung application, ha? Ganun kalayo yung application para sa inyong, para po sa inyong asylum bid and mananatili nga kayo dyan, sabi mo, at least for 1 year. Another follow-up question on that, sir. Sa palagay niyo ho ba, ngayon na natanggap na yung inyong application for asylum, ay posible ho kayong maging parte ng legal team ni former President Duterte? Lahat po yan ay decision na ni President Duterte. Ang problema po hanggang ngayon, di pa kami nakakapag-iisa. And that's why I'm hoping na at least ngayong tapos kayong gusto matapos yung Sara na kasi po dito, makakapag-isip nakakapag-isip. What's important? Naku, maraming salamat po sa inyong pakikipag-usap sa amin, Attorney Harry Roque. So, aasahan po natin na kayo po ay mananatili talaga dyan all throughout the litigation. Well, sabi ko po, I have nowhere to go. Dahil alam nyo naman, dito ako ipakulong na po at tumigil dyan. Dinala po ba yung kahit sinong kapamilya ninyo dyan? Ako po, wala po kong kapamilya dito sa Holland. Kailang malupit. Lahat po ng mga kapamilya na sa akin. Pero, ang nakakatamaan man na po, hindi akong kapag-anak rito, halos lahat ng Pilipino nakikita ko, ang turing sa akin. Ayun, okay. Maraming salamat, Attorney. Ano naman ho yan kasi pagka ikaw talagang nakita ng ating mga kababayan na mahal mo ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mamahalin ka ng mga yan kahit saan ka magpunta. Ito na ho, yung sa third floor mamaya na ho siguro yun. Ito ho muna, pakinggan ho muna natin ang mga punto de vista nitong si Ma'am Sastrogando Sasot. Konektado pa rin ho, diyan sa asylum nitong si dating presidential spokesperson Harry Roque. Press reports, hindi ba? Ito ho, so ngayon, nung kay Harry Roque, so pinaprocess na yung asylum niya. And just so you know, di ba may mga press reports, naalala niyo yung Polvoronic video? Yung Polvoronic video na pinalabas noon sa US, na nandun si Harry Roque. Tapos, may mga nagsasabi na si Roque may kasalanan niya, di ba may mga video report. Tapos ang sinasabi pa, AI-generated yung Polvoronic video na pinalabas sa US na nandoon si Maharlika and si Harry Roque. Matalino si Maharlika. So, ang ginawa ni Maharlika, bago pa ang lahat na ito, alam naman niyang siya ay uusigin. Si Maharlika, pina-authenticate niya na yung video bago ipalabas. Okay? Kanino niya pina-authenticate kay Maharlika? Sa mga forensic experts sa United States, sa California. Yung mga forensic experts na yon,
ito talaga yung mga kinukuha ng korte in order to authenticate a video. Authenticate yung kung AI ba, etc. So, top-notch talaga to. Ngayon, in-explain na yan ni Maharlika dati sa blog niya. Okay. Now, and true enough, sabi nung forensic experts, hindi siya AI. Totoo yung video. Okay. So, pinabulaanan yung sinabi noon ng gobyerno na AI-generated yung Pulveronic video. Pero, ang sabi ng mga forensic experts kasi na yon, hindi niya pwede i-release in public yung authentication. It can only be used in a court of law or in a legal proceedings. So ngayon, syempre, naghihintay naman si Maharlika na mademanda siya because of that video. Eh, wala nagdidemanda. Wala nagdidemanda. Ngayon, itong si Harry Roque, kasi tinag yan si Harry Roque sa isa sa mga mastermind kuno dyan sa video, di ba? Yung mga sinasabi nila noon, nililink siya. So ngayon, ang ginawa ni Maharlika, pumunta siya ng Netherlands, dala-dala niya yung authentication. So ngayon, yung authentication ng Pulveronic video kasama na doon sa in-attach doon sa asylum application ni Harry Roque. So, ayun ang eksena. Okay, now, ano yung, so, syempre may subjective assessment, yung well-founded risk. So sabihin mo talaga, magbibigay ka ng, it's a narration. Okay? Tapos merong objective part. Yung objective part, hindi lang to base sa feelings mo. Hindi lang to base sa takot mo. Okay? Ano yung objective part? Kailangan magbigay ka ng mga example, no? Na hindi lang base sa feelings mo. Kailangan magbigay ka ng evidence na meron talagang banta sa'yo, may persecution na nangyayari, and of course, yung evidence dyan, hindi po ito proof beyond reasonable doubt. Well-founded risk, there is reasonable possibility. So, magbibigay ka ng political climate. I-describe mo yung political climate dun sa bansa. I-explain mo yung pattern of behavior ng gobyerno. At pag sinasabi ko ditong gobyerno, hindi lang ito yung executive. Pati na rin legislative. Pwede na rin judiciary. Okay? Mas malala kung yung tatlong magkakasama. Ngayon, mas malala pa kung isasama po pa yung mainstream media. Anyway, bakit mas malala? Eh, syempre, papakita mo na yung mainstream media masyadong aligned ito sa administration. Hindi nila binibigyan ng boses yung mga Duterte supporters. They're not representing them in a fair light. Nakikijoin ang mainstream media sa pag-persecute ng opinions ng mga Duterte supporters. Kasama yan dyan. And true enough, lahat yan documented. Hindi ba? Totoo naman yan. Lahat yan documented. So ngayon, meron pa isang magpapalakas, yung pattern na similar sa'yo. Halimbawa, meron na bang nag-apply ng asylum sa ibang bansa under this administration? Okay, because of fear of persecution or harm. And true enough, meron na. Okay? At hindi ito nire-report ng mainstream media. So, ang isa sa mga unang nag-apply, ang isa sa mga unang alam nating nag-apply ng asylum ay si Sheena. Okay? Si Sheena. Ayan si Sheena. Okay? Ordinary citizen. Si distressed mother. Ayan si Sheena. Okay? Si distressed mother yan. Oh. Yung Blandina Bonnevie. Yung Blandina Bonnevie, explain namin, no? Kasi hindi naman kasi ito dinidiscuss ng mainstream media. Kaya nga, mapapalakas talaga na yung mainstream media ay kasabwat ng administrasyong DayDayM sa pag-persecute ng mga kalaban nila. Okay. Sino yan si Sheena? Okay. Si Sheena po, Blandina Bonnevie, ay partner po ito ng isang negosyante na si Francis Chua. Si Francis Chua, according to Sheena, partner lang kasi hindi sila kasal, pero may anak sila.
according to Sheena, ito si Francis Chua, government contractor ito. So, ibig sabihin, meron tong mga mahilig ito sa mga government projects, iba't ibang administrations. Huwag kayong masyadong ano. Ngayon, yung Francis Chua ay kaibigan ni First Lady Liza Marcos. Okay. Ngayon, bakit ngayong itong si Sheena ay nag-apply ng asylum? Sabihin nyo, bakit? Everybody now in the comment section, i-type ninyo, bakit? Bakit si Sheena ay nag-apply ng asylum? Okay. So, papakita uli natin yung itsura ng napakagandang si Sheena. Okay. Ayan si Sheena, di ba? Napakaganda. I believe si Sheena ay isang Cebuana. Please correct me if I'm wrong. Ayan, ang dami na nagbabakit. Maganda. Okay. Kasi ganito po ang story ni Sheena. Maganda yan si Sheena. Iaano ko lang, papaigsiin ko lang ang story ni Sheena. Pero ang tagal-tagal na itong kinukwento ni Maharlika. Okay? Yung kwento ni Sheena. Ang tagal-tagal na kinukwento ni Maharlika, siguro 2 years na. 2 years na. 2 years nang nagkukwento si Sheena. Ay, si Maharlika pala. Okay, ang buod, the summary of Sheena's plight ay ganito. Si Sheena ay umalis ito ng Pilipinas. Okay, umalis ito ng Pilipinas kasi nga, according to her, kasi itong si Francis Chua, may mga death threats. Okay, may mga death threats. Kuning-kuning. So si Sheena, umalis na ito. So, ang last destination niya bago siya nag-apply ng asylum sa Belgium ay sa Turkey. Ngayon, anong naging problema? Ang naging problema, itong si Francis Chua ay may iPad. Okay, yung Francis Chua na nangungumisyon sa gobyerno ay may iPad. At ang nakakaloka, yung iPad na yon, nandoon yung mga transacciones. Transacciones galore. Okay? At ang nakakaloka pa niyan, yung iPad, syempre, pag Apple ka, di ba, yung mga Apple, yung ecosystem ng Apple products mo magkakakonect. Syempre, yung iPhone mo nakakonect sa iPad mo. Syempre, gusto mo integrated, di ba? Ganyan naman ngayon, di ba? Kaya kayo, kung may gagawin kayo mga kasalanan, huwag niyong i-integrate yung mga technologies ninyo. Hiwa-hiwalayan ninyo. Hindi ba? Anyway, so naka-integrate. So habang nag-chumichika, nag-a-appear din dun sa iPad. Nakalimutan ngayon nakalimutan siguro ni Francis Chua na hindi niya dinisconnect yung iPad dun sa kanyang Apple ecosystem. And yung iPad na yun, binigay niya sa anak niya. Nakasama ni Sheena. So, syempre, naloloka yung mag-ina. Ano ito? Ganyan. So, ngayon, si Francis Chua ay friendship ni First Lady. Okay. So, hindi pa sila umuupo sa pwesto. Nagmamaniobra na si Ma'am Shi. Okay, hindi nyo dito malalibel because ito ay documented. May document na pwede ipakita from Belgium. Ngayon, syempre, kailangan makuha yung iPad. Ngayon natin si Sheena kasi, pinababalik niya. Una, ini-entice mo nang bumalik. O bumalik ka na. Kasi, ito si Sheena, sinampahan ng kung ano-anong kaso. Illegal recruitment, ganyan. Para lang siya ay matimbog. Alam nyo na. Ngayon, parang
parang At least ngayon naiintindihan na ho natin. Merong kung tawagin yan, merong pattern. Kay Tebes, kay Stress Mother, kay Spoksari, di ba? Gawan sila ng mga kung ano-anong gawa-gawang mga storya sa Pilipinas para mapauwi sila, para mapadeport sila. No, dahil yung iba diyan mga kalaban sa politika, merong nalalaman sa kalokohan ng mga matataas na opisyal sa administrasyon, merong mga di umanong nagpakalat ng pulburonic video, no? Kaya ginawan ho sila ng mga gawa-gawang kaso sa Pilipinas para pahirapan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Okay, malinaw na ho ngayon. Merong pa yung importante dito mga kababayan, merong pa